konting barya makakabili ka ng tabloid at magazine na malaswa. Nilalabanan daw ng gobyerno pero bakit tuwing umaga may mga bagong kopya? Sa bawat kanto nagkalat ang mukha at pangalan ng mga politiko. Kaninong bulsa naman kaya ang nabubutas para sa mga posters at billboards na ito? Ulam na pangyagip daw ang GGO galunggong. Pero alam nyo ba na ang hamak na isdang ito, inaangkat na rin pala sa ibang bansa? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto. Lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Aksyon ng gobyerno laban sa bastos na babasahin, seryoso o pakitang tao? Alamin sa Reporter's Notebook. Sa halip na malaking balita, hubad na katawan ang pang-akit ng ilang babasahin. At kung dati pa-sexy lang ang postura, ngayon aktwal na sex na ang kanilang ipinapakita. Sagad, todo, sisid. Mga tabloid na sa pangalan pa lang, alam mo nang hindi balita ang pang-akit sa mambabasa. Malaswa ang laman mula sa front page hanggang sa pinakahuling pahina. Nitong Abril lamang kasama ang GMA News, ni-raid ng otoridad ang isang paggawaan ng malaswang tabloid. Noong Sabado, binalikan namin ang lugar. Mukhang malinis at wala ng operasyong nagaganap. Pero sa lansangan, malalaman mong tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Nagkalat muli sa mga kalsada ang malalaswang tabloid. Saan nga? May kumukuha sa kanila tapos anong oras? Bibigyan rin sa akin. Anong oras? Dumating ako, na umaga? Heto naman ang dinatna namin sa mga newsstand. Aminado ang aling ito, tuloy pa rin daw na nagbabagsak ng sagad sa lugar. Pero hindi raw sila kumukuha. Masakwa, hindi maganda sa mga bata, lalo na yung mga bata ngayon. Ako, tinitingnan yung mga board. Ako, yan ang... Pero ako hindi ko tinatanggap, hindi ako kumukuha. Kaya sagad, pinapakita pati yung kaluluwa niya, pati yung kaloob-looban ng pagkababae niya na pinapakita. Kaya tinawag na sagad siguro. At saka sisid. Pag sinabing sisid, talagang ano na, overall na yun. Ang mamang ito naman, todo sa pagtanggi na nagbebenta siya ng malalaswang tabloid. Hindi, nagbebenta ko kayo sa mga bata. Hindi o. Ay, wala naman kami binibenta mga ano ba. Pero sa mismong newsstand na ito, isang totoy ang nakita naming nagbebenta ng malaswang tabloid. Papasok ka pa sa school? Hindi na po. Ay, hindi na? Sa isang taon pa po. Anong grade mo na dapat? Grade 5 po. Anong ginagawa mo ngayon? Nandiyan. Ano, tinda ka na ng dyaryo? 10 taong gulang pa lamang siya pero hasana sa pagbebenta. Walang keme niyang itiniklop at inabot sa aming asset ang isang kopya ng sagad. Maya-maya, isang bata pa ang nakitang nagbebenta ng malaswang tabloid sa isang mamang sorbetero. Nakakalungkot na pati mga musmos namumulat sa kalakal na ito. Mga malalaswang babasahin, ibinebenta sa likod pa mismo ng paaralan. Susunod sa aking Reporter's Notebook. Sa tulad kong reporter, natural lang na humanap ako ng mga balita na may pangiliti para bumenta sa publiko. Pero bilang isang tatay, ayokong makakita ang aking anak ng mga hubad na litrato sa dapat sana'y pinagkukunan ng balita at impormasyon. Bukod sa mga tambay sa paligid, ang suki ng totoy na ito, mga menor de edad din. Sa kabila ng kanilang murang edad, bukas na ang kanilang isip tungkol sa sex. Sa isang linggo, nakakailang ganun na binibili mo? Minsan 3. Tatlo? Lang, kasi Saka bumibili? doon sa may akasya. Diyan sa Akasya, dito lang? Malapit dito sa school nyo? Hindi, ito yung school namin. Dito lang sa palengke. Sinundan namin ang isang grupo ng mga bata habang bumibili ng sagad. Naka-uniforme pa sila.
paano ba naman sa likod lang ng paaralan ibinibenta ang babasahin? Sinamahan namin ang mga bata kung saan nila binabasa ang mga nabibiling tabloid. Ano yan yung mga natutunan dyan dyan? Yan, pero tatuwad, siding position. Ano tawag sa mga yan? Side position. Style yan. Ito ang epekto ng mga babasahing malalaswa, ang maagang pagkamulat sa sex. Parang paglabas mo sa bahay mo, makikita mo lahat ng babae nakaubad. Minsan may ganun. Minsan naranasan ko isang beses. Yung parang talagang TL, talagang TTL na nga eh. Ano yung TTL? Talagang tamang-tamang libog. So, hindi nyo ba naisip na masama ito? Naisip din namin. Dumadali sa utak namin na ganun, na masama. Pero hindi mo may iwasan talaga. Wala namang magawa ang nanay na ito sa pagkahumaling ng kanyang anak sa mga malalaswang tabloid. Normal lang naman sa mga teenager yun. Oo. Parang talagang dumarating sa nila yun, sa age nila yung mga ganyang. Hindi naman kasi masama sana kung talaga mga nag-a-addict sila. Pero ayon naman sa isang ina, responsibilidad talaga ng mga magulang ang magturo ukol sa sex. Without the guidance ng parents sa mga bata, the more that na ang situation is ang bata as malululong sa kapahamakan or rather sa kasamaan. Paano nga ba naiimprenta ang mga malalaswang babasahin na pupunta sa mga kamay ng menor de edad? Sinubukan namin kontakin ng mga editor ng pahayagan ngunit wala sila sa address na nakasulat. May sariling imprenta yan. Kung hindi man, contact nila yung mga printing press na yan, talagang walang nakakalabas. Ang alam ko dyan, automatic nga, pagka tinakbo nila ngayon nililinis agad yan, walang naiiwan. Ang mga kinikita niya, triple talaga. Nakakalula ang kita ng mga yan. Sold out yun, so halos walang balik sa kanila. Ayon pa sa editor ng isang nagre-format na tabloid na dati may bold, sa 10 piso kada tabloid, 4 na piso ang napupunta sa dealer. 6 na piso naman sa publisher. 2 piso ang puhunan dito. Sa madaling salita, 4 na piso ang kabi. Kaya sa karaniwang 50,000 na kopyang inilalabas, 200,000 pesos kaagad ang kita. Si Stella White, isang sexy actress, naging bangungot sa kanya nang lumabas sa tabloid ang masiselang eksena niya sa pelikula. I was just doing my job. And when I did that shot, they said it will just come out on film. Pero lumabas sa publicity. Ngayon, umiiwas sa si Stella White sa paglabas ng sexy pictures sa mga tabloid. Ito raw kasi ang nakasira sa kanyang career. Siyempre kapag may lumabas na ganun, yun yung iisipin nila, kikita sila, di ba? So, masakit kasi ikaw yung nagamit na subject, di ba? Ayon sa grupong Philippine Association Against Pornography o PAAP, nagkakaroon ng maling pag-unawa sa sex ang mga kabataan dahil sa pornografiya. Masasabi natin yan art if it inspires, educates, informs, and it builds the character of a person. It becomes pornographic when this material can destroy the moral fiber of the person and eventually it will lead to commit crimes. Ayon pa sa sociologists, ang lumalaking pagkahilig sa sexual na mga imahen ay karaniwan sa isang tradisyonal na lipunan. Unang-una, marami tayong mga traditional culture na nagsasabi na bawal itong mga bagay na ito, no? Pero at the same time, nabubuwag na rin yung traditional values. Accommodative ang kultura sa anumang klaseng impluensya na nanggagaling sa labas. And including mga bad, no, na mga influences, gaya ng pornography. 70 bata ang nirescue sa Laguna. Pinaniniwala ang ginagamit sila ng ilang foreigner para mag-post na nakahubad sa internet. Tila madaling pagkakitaan ng mga racket tulad nito. Sa internet, nagsulputan rin ang mga imbitasyon para sa sex parties. Pag meron siyang ganung party, sumasali ako sa ganung party, and then after that, I decided to have my own group. Kamakailan lang ay lumabas sa isang artikulo sa Pahayagang Sagad ukol sa aking report sa cybersex dito sa Reporter's Notebook. Parang nagyayabang pa ang babasahin. Kung sa cybersex daw ay 300 pesos ang bayad, sa Sagad 10 piso lang ay may makikita ka ng matitinding eksena. Ayon naman sa CIDG, walang pangilang batas laban sa malalaswang babasahin. Hanggang 10,000 piyansa lamang ang pinapato sa suspect. Kaya naman malakas ang loob ng mga publisher. Piyansa lang ang katapat eh. Sakali mang mai-rekomenda natin ng Philippine National Police
sa ibang mga gumagawa ng batas natin na kung maaari itong pornography should be dealt with severely pa, more severely. In the long run, talagang bababa yung capacity rin natin, no? Nahatakin yung buong bansa sa anuman bagay na gusto natin gawin. Ang pagbebenta ng mahahalay na larawan, madaling pagkakitaan. Pero ang kabayaran, moralidad ng lipunang unti-unting ninanakaw ng kalaswaan. Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Laman ng lokal at imported na galunggong, talo ang Pinoy na mangingisda. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Reporter's Notebook. Kapag sinabing galunggong, tunay na pang Pinoy, pero ang ulam pala na ito ni Juan de la Cruz, di na rin pala nakakalusot sa mga smuggler. Ang GG sa plato natin, malamang pala'y imported na rin. Decapterus macrosoma bleeker. Sa madaling salita, galunggong. Ang tinaguriang poor man's fish dahil mura at sa lasa, suwak sa masa. Bahagi na ng kasaysayan ng galunggong. Kung papayagan po ninyo ako. Bago maluklok sa pagkapangulo si Cory Aquino, ginamit niya ang presyo nito na sukatan ng kahirapan. At ang pagbaba ng presyo nito, tila simbolo na rin ng pag-ahon sa kinalulugmukan ng bayan. Ilang administrasyon pa ang nagdaan. Ang pangako, tila napako. Ang kahirapan. Aakalain nyo ba na ang isda ng masa imported na pala? Nahirap ang isda ngayon. Halika, 60 na lang, winamano. Nadatnan namin ng isang tinderang tila nakikipagbangayan, pero nagbebenta lang pala ng mga isda tulad ng galunggong. Kinumpirma niyang nasakop na ng mga imported na galunggong ang ating mga palengke. Imported lang lahat ang tinda ko. Ang pinagkaiba siya sa imported, bababa ang presyo. Kapag sariwa, mataas. Ikinwento raw ng mga mangingisda sa kanya na konti lang ang kanilang mga huli. Bilog daw kasi ang buwan. At tila ipinagdamot ng dagat ang kanyang kayamanan. Kaya't maski ang mga tindera napipilitang magbenta ng mga galunggong galing sa ibang bansa. Mas maaasahan raw kasi ang kita rito. 80 pesos ang presyo ng mga lokal na galunggong, samantalang 70 pesos naman ang mga imported. Si Aling Lita bumibili ng imported na galunggong. Makakamura raw kasi siya. Kusing ko yung medyo mababa kahit na-processing sa pwede naman hindi wala nang pagkakaibang lasa. Sa kalahating kilo ng galunggong sa halagang 35 pesos, sapat na raw itong hapunan para sa kanilang mag-asawa at 6 na anak. Ayon sa BFAR, bumaba ang produksyon ng galunggong sa ating mga karagatan. Kung kaya't kinakailangan na mag-angkat ang Pilipinas mula sa Indonesia, Vietnam, Taiwan at iba pang bansa sa Asia. Maliban na lang kung kukunti yung huli at kailangan na ng consumers, kung kinukulang tayo, that's the time, yun na lang yung exemption na kailangan nating mag-import. Pinatotohanan naman ito ng kumpanyang Century Tuna, dating tumatangkilik sa imported na galunggong. Ang ibinibenta pala nilang makarel, ang laman, galunggong. Last year kasi, ang supply ng galunggong ay napaka-konti. So, yung local market, kung magbenta sila ng galunggong last year, medyo nasa kamahalan, may kamahalan. Sa pinakabagong report ng Department of Trade and Industry, tinatayang pangatlo ang mga fish products o mga isda sa mga inaangkat ng Pilipinas. Nakakalungkot isipin na pinalibutan nga tayo ng dagat at matabang lupa, pero nauwi naman sa pag-i-import ng ganitong produkto ang Pilipinas. Alas 4 ng madaling araw kung magsimula ang araw ni Mang Felix. Iba raw kasi ang timpla ng buhay ng mga mangingisda. Tuwing madaling araw, hinahanda na ang pag-arya ng kanyang maliit na katig, ang siyang katuwang sa pagtawid gutom sa kanyang malaking pamilya. Galunggong daw ang ginto sa dagat. Ito na kasi ang kanyang hinuhuli at ibinibenta simula nang siya'y natutong mangisda. Tanging ang lambat at isang lampara ang kanyang sandata sa pangingisda.
Maya-maya lang, pagdating sa lugar na kung saan sila nangingisda, ilang maliliit na bangka ang nakapalibot sa isang malaking commercial fishing boat. Nalikom na raw nito ang mga galunggong. Kaya si Mang Felix tila uuwing luhaan. Gawa ng mga bangkang malalaking yan, sila ay nagbabaksak ng isda dito. Nagtatambakan. Pagdating sa palengke, kami hindi makapagbinta. Gawa ng aming huling legal ay kaunti lang. Kailangan ay maibinta namin ng mahal-mahal. Ano nga naman ang panlaban ng maliliit na bangka na may dalang maliliit na lambat sa mga mabibilis at gahiganding barkong nangingisda? Ayon sa kilusang mangingisda ng Pilipinas, humigit kumulang sa 6 na milyong mangingisda ang apektado ng pagpasok ng imported na mga galunggong sa ating bansa. Pero ang mas masaklap rito, hindi lang naman daw sila ang personal na apektado sa ganitong sitwasyon, kundi apektado rin pati ang pangkabuhayan ng kani-kanilang mga pamilya. Personal akong pumunta dito sa palengke para malaman ko ang pagkakaiba ng mga imported na galunggong sa ating mga lokal na galunggong. At eto nga, makikita ninyo, bukod sa mga pulang buntot nitong mga imported na galunggong, mas malaki rin ang kanyang sukat kumpara dito sa ating mga lokal na galunggong. Pero ayon sa mga tindera rito, 70 pesos kada kilo itong mga imported na galunggong. Habang ito namang mga mas maliliit nating mga lokal na galunggong ay pumapatak sa 80 pesos kada kilo. Kung kayo ang bibili, anong pipiliin ninyo? Mas malaki at mas mura ang halaga ng mga imported na galunggong kesa sa mga nahuli sa ating karagatan. Kaya naman pagdating sa mga palengke, lugi sila sa bentahan. Pero ayon sa kilusang mangingisda, bagamat mas mura ang imported, may mga epekto naman daw itong lingid sa kaalaman ng mga mamimili. Bago pa makarating yan dito, o pagdating dito, ilang buwan pa bago mabenta yan. So lalagyan nila yan ng mga preservative, mga chemicals, para mapapanatili na hindi ito nasisira. Napag-iiwanan raw ang mga Pilipinong mangingisda sa teknolohiya ng ibang bansa, kung kaya't kahit ilang araw nang nakakaraan matapos mahuli ang mga isda, nananatiling sariwa ang kanilang mga produkto. Tulungan kaming pagpalakihin ang aming kapasidad na malikha ang malaking produksyon sa pamamagitan ng suporta sana sa pagtataas ng antas ng teknolohiya. Mula sa disagwan, gawin man lang sanang dimotor. Mula sa dimotor, gawin man lang sanang mas malaking motor at bigyan ng lambat. Pero hanggang ngayon nanatiling disagwan. Kaya mahirap ring ibaling ang sisi ng pagtaas ng presyo ng galunggong sa mga mangingisda. Malaki raw kasi ang puhunan sa tuwing sila'y papalaot. Mahigit 60 pesos ang gastos nila sa mga pangbingwit o hooks. 100 pesos para sa gasolina ng bangka, 80 pesos para sa mga artipisyal na pamain, 16 pesos sa sinturon, at 8.75 naman para sa mga tingga. Sa bawat pagpunta sa laot, kinakailangan nilang makahuli ng di bababa sa 5 kilo ng galunggong na ibebenta nila ng 60 pesos bawat kilo. Sa ganitong siste, kikita sila ng 31 pesos. Kaya tila nagiging bilasan na rin ang kabuhayang ito ng mga mangingisda. Simple lang ang nakagisnan niyang buhay. 3 beses kung kumain sa isang araw, may silungan sa papalit-palit na panahon at buo ang pamilya. Hindi naman hangad ng mga maliliit na mangingisda maghari sa karagatan. Hiling lang nila ay ang patas na laban para matustusan ang simple nilang mga pangarap, ang malagyan ng laman, ang kanilang mga kumakalab na tiyan. Ako si Maris Umali at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Susunod, pangalan at mukha ng politiko, dapat bang laging nakasampal sa tao? Ang mga detalye sa Reporter's Notebook. Sa bawat poste, bawat bakanteng lote, may mga mukha at pangalan ni Senator, Mayor at Congressman. Bawat nagawang proyekto, parang utang na loob na ipinamumukha sa bawat Pilipino. Pero ang pondo para sa pagyayabang na ito, galing kaya sa bulsa mo? Ito ang karaniwang makikita natin sa ang sulok ka man ng kamay nilaan mapunta. Mga billboard,
meron ding mga karatulang tila nagmamayabang. At kahit tapos na ang eleksyon, ang mga billboard ng mga politiko, daig pa ang mga kabute na nagsusulputan. Sa Maynila, naglalakihan ang mga billboard ng mayor. Sa kahabaan ng Rojas Boulevard pa lamang, 6 na billboard na kaagad ang nakatayo. Ang billboard na ito, ayon sa kasama naming contractor-supplier ng mga billboard na tumangging magpakilala, tansya niya, umaabot ito sa halagang 90,000. Sa amin, yung cost namin yan, estimate namin yan, kasama na yung kanyang tarpaulin, nasa mga 45,000 yan. Dati mga 45,000 yan. Nasa 90 yan, pagka middleman yan. Pagka may middleman yan, mga 15 yan, pataas yan. Kung direktang kukuha raw ang mga politiko sa kanya, ay mababa lang daw ang presyo nito. Pero kalimitan daw ay may mga middleman ang mga politiko. Sila kasi, kaya hindi na sila nagtataka sa ganun. Kasi kumbaga may inassign sila isang tao ron, ikaw na bahala niyan, ikaw na bahala sa mga permit, sa mga ganito ganyan. So hindi na magbabayad sa permit, ayaw na kasi ng mga busisi ng ganyan eh. So ang ginagawa nila, sige, may package deal, ganito. Suma total, nadodoble raw ang presyo. Hindi, bali, natural na kasi nangyayari yun sa takbo ng panahon natin dito sa atin eh. Kasi alam mo naman dito, lenting ang mga korap dito sa atin. Siyempre, nagagaya na rin yung sa mga maliliit na sangay. Ibig sabihin, ang billboard na nagkakahalaga ng 5,250 pesos ay gagawing 10,500 pesos ng mga middleman. Nadagdagan na nga ang pogi points ng politiko, kumita pa ang middleman nito. Pero kaninong bulsa ba nang gagaling ang pambayad sa mga pampapogi points na ito? Aminado si Arman Sebastian, ang spokesperson ni Mayor Lito Atienza, galing sa kaba ng yaman ng mga Manilenyo ang pondong ginagamit para sa mga billboard. Those are official projects, no? The sources are public funds, no? So doon lang gagaling yan. Paniwala niya, walang masama rito. Patunay nga raw ito na may mga proyektong ginagawa ang lungsod ng Maynila. You have access to technology that allows you to illustrate the project in more graphic and colorful terms. Pero kung impormasyon sa mamamayan ang gusto nilang ipabatid, ang billboard na ito, mas malaki pa ang mukha ng mayor kaysa impormasyong nakasulat. Establishing the identity of the city. Mahalaga kasi na may malinaw na identity yung isang lungsod, no? An identity that the residents could associate with. Wala raw batas na nagbabawal sa paggamit ng mga politiko sa mga billboard. Wala naman batas na nagsasabing masama ito. Pero siguro ang pinakabatas na yung konsensya mo na lang eh. Sinasabi natin, sana meron kang konting scruples. Kahiyaan. Pero ang ilang politiko, may ibang motibo raw sa paggamit ng mga karatula. From day one, nangangampanya na sila. Pag upo sa pwesto, day one, panahon na ng kampanya yan, di ba? So lahat ng ginagawa para makakuha ng boto, Hulog ng langit na maituturing ang billboard ni Pangulong Arroyo sa pamilya ni Mang Roman. Napulot daw nila ito sa isang basurahan. Ginawa na nila itong bubong ng kanilang kariton. Ang kanyang 3 anak, sanay nang matulog sa bangketa, walang kuryente o malinis na tubig. At kapag umuulan, dito nila napapakinabangan ang billboard ni Presidente. Nagsisiksikan daw kasi silang mag-anak sa kanilang kariton para hindi mabasa. Minsan, mayroon namang pagkakataon na maglabas ng pagkain ng madre. Nakakain kami sa ganitong oras. Pero kadalasan, namumulot ng kami ng basura para yung pwedeng ibenta namin. Pati pagkain, sa basurahan din nila kinukuha. Tulad na lang ng ilang pirasong niluluto ni Mang Roman. Napulot niya raw ito sa basurahan. Sa Quezon City naman, nagkalat din ang mga billboard ng politiko. Para kay Quezon City Mayor Sonny Belmonte, paraan daw niya ang paglalagay ng billboards para malaman ng kanyang parokyano ang mga ginagawa at naibibigay na serbisyo ng kanilang mga inihalal na opisyal. We have no apologies for that. We are trying to arouse the pride of people in Quezon City. Trying to get them to notice that the government is not sleeping, but doing something. And we have signs like that. Sa kabila nito,
Sino ba ang nagbabayad ng mga billboard? Ang mga politikong nakaplaster ang mukha sa mga billboard o si Juan de la Cruz? If a billboard is just my name, the chances are I paid for it. If a billboard contains the names of all of the officials of the city in that district, then it was paid for with public money. Si Congresswoman Annette Daza ng Quezon City rin, galing daw sa sariling bulsa ang ginastos sa kanyang mga billboards. All my billboards na na-install ay personal funds ko and nothing coming from the national government or from the DPWH, wala. Sumang-ayon din ang district engineer sa pahayag ni Daza. Ang isang kongresista ay sumasahod ng 35,000 pesos kada buwan. Noong 2003, gumastos si Congresswoman Daza ng 77,000 pesos sa kanyang mga billboards. Ipinakita rin sa amin ni Daza ang mga resibo ng mga billboards na naipagawa niya. Pero para sa ilan, galing man sa personal o pera ng bayan, ang mga billboards ng mga politiko dapat nang itigil. I think we should discourage that. Nakakahiya. In the first place, bakit mo ipapmamalaki na pinaayos mo yan? Tungkulin mo yan di ba? Duty mo yan. Dito sa Bacoor, Cavite, tila nauubusan na ng pasensya ang taxpayer na si Mrs. Lizelle. If there should be a propaganda that he wants his people to be aware of, hindi dapat doon. Ang kalsadang ito sa laki ng lubak, para ka na ring nasa buwan. Hindi raw maayos ito ni Mayor, pero ang maganda niyang billboard nasa tapat lang nito. Kasi kung puro propaganda, hindi na mga tao ngayon we're not that callous as before na we go ride on the trapos mga propagandas. We're not like that anymore. People are thinking nowadays as to who we vote and who we want to install into power. Aminado si Mayor Jessie Castillo na idinadagdag lang ng mga kontraktor ang mga billboard sa bawat proyekto nila. Actually, those signs are, sabi ko nga, wala namang bayad yan Dinadagdag lang yan ng mga contractors. It is not a must, it is not regular or what, kundi dinadagdag lang yan ng mga contractors para makitang ganoon. Wala raw siyang personal funds sa mga billboard na nakakabit sa Bacoor. Well, sa bagay, hindi lang naman ako Lahat kami dito. Uso yan politiko kami. Kailangan, hindi rin naman kami nagpapahuli sa uso. Sinubukan naming makakuha ng dokumento tungkol sa presyo ng mga billboard sa Maynila, Quezon City at Bacoor. Sa lahat ng aming napuntahan, tila pinagpasapasahan kami. Ayon sa kanila, mahabang proseso ang pagdadaanan bago maibigay ang mga ito. Mahirap pala ang kumuha ng mga dokumento na kung tutuusin, dapat bukas sa publiko. Kaliwat kanan ng mga billboard. Sana ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, ganito rin. Hanggang ngayon ay wala pang batas na nagbabawal o naglalagay ng limitasyon sa pagpapakalat nito. Sino nga naman ang gagawa ng batas kung ang apektado ang mismong politiko? Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong pasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at mga balita, samahan kami muli sa susunod na Martes. Ako si Mariz Umali. Ako si Tina Panganiban Perez. Ako po si Cesar Apolinario at ito ang Reporter's Notebook.